Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batasud Attorney Claire Castro. Today is December 18, 2025. At okay ba ang ating audio mga ka-clear? Okay, nandito na si Mylene, of course. Uy, teka lang po ha. Ipapakita ko na po, kasi naibigay na po, si Mylene hindi nagpakita okay? Ba't ganito yung aking camera? Automatic. Naibigay na po ni Angela Gonzaga yung ating pamasko. Hanapin ko lang po yung picture. Hindi ko pa na-download. Nakita na po sila at ang naisupiti po natin ay 44K. Ha? 44, malaki po ang naipon natin mga ka-clear. Ha? Hanapin ko lang po yung yan. Si Angela Gonzaga po ay nakipagkita mismo kay Rod Marcelino ng DZXL RMN ng Usapang Batas. Ayan, tingnan po, hinahanap ko lang po. Nasaan na ba yun? Wait lang po. Ito. Ano yung picture? Ito. Picturean ko lang po para ayan, wait lang. At ipapakita ko rin po, wala na yata sa akin listahan dito, pero ipapakita ko rin po, okay? Saan ba tayo? Ayan, sorry. Ayan. So, bago tayo mag-start ng discussion, pakita ko na po sa inyo. Image. Wala pa ba ito na? Wait lang po. Bakit wala? Wait lang. Nakita ko na screen share kasi. Image file. Photo. Ayaw. There was an issue with your file. Ayun na. Ayan po si Angela Gonzaga. Ito po si Sir Rod Marcelino. Ang naisumiti po natin ay 44K. Yan. Lahat ng ating mga pinag-ipunan, 44K, yan, ang total donations po natin. So, malaking bagay po yan kung 1,000 kada pack, kada pamilya, ang ibibigay po ni Sir Rod. Siguro, ibawas na natin yung magiging pamasahin nila at yung pagre-repack nila. Most probably, siguro mga 40, baka mga 40 or mga 42 families siguro ang pwede mabigyan. At ang sabi ni Sir Rod ay magbibigay pa yata sila ng Jollibee. Yan. Saka yung ACS na products, let's say mga toothbrush yata, sabon. So yan. So kasama na yan. Okay? Pagka po nag-video po sila at naipakita to sa amin, isi-share din po namin sa inyo. Yan. Okay? Thank you so much. Ayan po ha. Okay. Thank you Ma'am Angela, Ma'am Mylene. Thank you so much. Ayan, kasi sila po talaga ang ang nag-isip nito para sa atin. Para sa ating lahat. And of course, Addictus Rex. Thank you. Salamat po. Ayan, pinakita po natin. Ayan. Humarap sa isang notary public. Nanumpa na kanyang silalaysay ay katatohanan. Yun naman yun yung dahilan kung ba't kailangan manumpa ka, pinatatotohanan mo yung sinabi mo, at kapag ito'y pagsisinungaling, maaari kang makaharap sa mga kaso. Perjury, at kung ikay tatayo sa korte, nagsalita ka, false testimony. Okay, yan, di ba? Ang laki ng Mylene, 44K. Yes, thank you po. Kasama na dyan yung mga nagbigay dito na hindi nakapasok sa Google form ni Mylene yan. Nandun na rin po. Kinonvert na po namin. Okay? So, sabi nga natin, bakit hanggang ngayon, wala pa, di ba kahapon pinake up natin na wala pa rin na pagpapasinungaling. Hindi niya ma-deny na kilala niya si Madriaga. Okay? Sino lang nagpasinungaling nito? Walang iba kundi si Harry Roque. Sa isang interview, sabi daw ni DP Sara sa kanya, sino ba yan? Ba't ako tinetreten? Sige mga kaklira, mag-isip tayo. Hindi mo kakilala. Vice Presidente ka. Ite-threaten ka.
paano ka matetreten kung meron kang, gaano ba karami ang iyong security? Hindi mo ba ito kayang ipahanap? Hindi mo kaya ipahanap na nasa BJMP? Samantalang, maraming magpapatotoo, mga kaklir. Sabi ng kanyang lawyer, na matapos bumisita itong si Attorney Palad, ay si VP Sara naman daw ang dumating, pero 10 oras ng gabi. Okay? So, bakit hanggang ngayon? Kumbaga, di ba, gaano siya kabilis? Sige nga, mga kaklir. Gaano siya kabilis mag-react noong nagkaroon ng pag-iimbestiga kay Zuleika Lopez, kay Atty. Zuleika Lopez. Gaano kabilis uminit ang kanyang ulo? Gaano kabilis siya nag-meltdown? Gaano kabilis siya nagtangka sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang, at dating Speaker Romualdez? Gaano siya kabilis nakipag-usap sa isang hitman? Gaano siya kabilis tumayo bilang abogado ni Atty. Zuleika Lopez na bawal kasi Vice President siya? Gaano kabilis ipinalipat ng Vice Presidente from veterans to St. Luke's kahit bawal or kahit labag sa ipinag-utos ng House of Representatives? Yun yung dahilan kung ba't nandoon si General Torre para sunduin sila sa St. Luke's. Kasi hindi yon ang nasa order ng House of Representatives. Dapat si Zuleika Lopez ay manatili sa Veterans Hospital. Pero despite that, nilabag yun ng Vice Presidente at walang kaabog-abog, nilipat niya sa St. Luke's. At di ba doon nagkaroon ng tulakan, inaway niya yung ibang mga miyembro ng pulis, kaya nga nagsampay ng direct assault, pero na-dismiss. Panay ang dikit ni Sara Tambalustay kay Marcoleta na INC at panay sip-sip niya sa INC. Paano yan? INC pala si Madriaga. Talo-talo na. Jester Hamante. Di ba? So, bakit ngayon, yung pagwawala, di ba? Yung alam nating mga pagwawala ng Vice Presidente, at yung alam natin kung paano siyang gumawa agad ng kwento laban sa isang kalaban. Hindi natin ito nakikita ngayon sa Vice Presidente. Tahimik. Ilang araw nang ini-interview yung lawyer ni Ramil Madriaga. Pero tanging si Harry Roque lang nagsabing, sabi ni Vice Presidente, ang kwento sa akin, hindi niya kilala si Madriaga. Pero lumalabas sa kwento, mga binanggit natin kagabi, na ito mismong anak, ang anak mismo daw ni Vice Presidente ay inaanak ni Madriaga. Sana nga may picture sila, di ba? Sana may picture sila. Annalyn Ekis from British Virgin Island. Yan. O, di ba? Miguelito, Turingan. O. Hindi niya mukhang hindi rin makakaila ng Vice Presidente na siya ay pumunta sa BJMP. Dahil sabi ng abogado, maraming nakakita. Diba? So, kung hindi totoo ito, kung hindi totoo na dumalaw siya sa BJMP para kay Ramil Madriaga, or at least, kung hindi siya dumalaw sa BJMP na 10 oras ng gabi, madali niya mapasinungalingan agad yun. Ang problema natin, may kinakausap ba sila? May CCTV ba na dapat na mabura? Hindi natin alam. Mga ebidensyang dapat matago, may mga ebidensyang dapat masira. Hindi din alam.
Kasi kung totoong dumalaw siya at may CCTV doon, baka inaalam niyo lang ngayon kung may CCTV. Kaya hindi pa sila nakakapagsalita na hindi siya pumunta. Dahil baka nahagip siya ng CCTV. Baka. Di ba? Oh. Di ba? Baka nasagip, nahagip. Oh. That's why, ang hirap gumawa ng kanyang version ng kwento. Kasi kung, di ba sa Rudy Manuel, kung yan ay Nanay Brenda Barton, kung yan, sa akin lang mga kaklira, kung yan ay hindi totoo na magkakilala, umpisa pa lang yan na nagpakita, dapat umalma na ang vice-presidente. Ang inalmahan lang niya is plunder na halos magkasunod ang news dun. Diba? Plunder yata, and day after, a day or two? Diba? A day after or two? Na? Madriaga na. Pero ang nadinig yun ang nasasabi, sabi ba niya, I'm blessed. At sabi niya, doon sa plunder ay fishing expedition, right? It's just a fishing expedition. Pero kay Madriaga, silent siya. So far. So mga clear, kung meron siyang sinabi dito, kung meron na siyang comment dito, pakisabi lang sa akin, ba't ganito to? Ba't umaanda na yung camera ko? Automatic, wait lang, saan to nanggagaling? Pag gumalaw ako, gagalaw din. Diba, Andy? Okay. So, pakinggan natin mga clear ha, pakinggan natin ano ang revelasyon muli, diba pa, diba, ng kanyang abogado. Sige, pakinggan natin. Panay na ang ano ni attorney ha, ang parang kapihan. Oh. From certain personnel ng BJMP na dumalaw dito sa Attorney Palad, October 18, the next day. From personnel ng BJMP. Oh. May kumalat na text message from certain personnel ng BJMP na dumalaw dito sa Attorney Palad, October 18. The next day, si VP Sara naman gabi dumalaw. Nagtungo umano sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Annex 2 sa Bicutan, Taguig City si Vice President Sara Duterte upang bisitahin at makipag-usap kay Ramil Madriaga. Ayon ito sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Sa handwritten letter na ibinigay ni Madriaga, sinabi nitong 2 beses nagpunta si Vice President Duterte doon, habang ang ibang pagkakataon naman ay staff na ng bise. Dati nang nagpakilala si Madriaga bilang dating security aide ni VP Sara noong mayor pa ito ng Davao City at nagtrabaho rin bilang intel agent ng mga Duterte. Hindi naman maibigay ang eksaktong petsa kung kailan unang bumisita si VP Sara, habang ang pangalawang beses umano ay noong October 19, 2025 dahil kasunod na araw ito nang bumisita ang abogado ni Madriaga sa kanya. Kasi nung tinatanong ko si Caramel, bakit hindi mo matandaan yung mga dates? Attorney, wala akong kalendaryo sa BJMP. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit walang kalendaryo dito sa kulungan. Oo nga, ano mga, tingnan mo, diba? Minsan papansinin mo pag nakakulong, di ba, parang, saan ba natin nakikita yun, pag nakakulong? Nagbibilang ng number. Dati pa yata yun, pero ngayon, ba't nga ba walang kalendaryo? Sige, anyway. Pero, may kumalat naman mga text sabi, from the personnel ng BJMP na dumalaw si VP Sara doon. Ayon kay Attorney Palad, pakay umano sa unang beses na pagbisita ni VP Sara ay tulungan si Madriaga sa mga problema nito sa kasong kidnapping. Ngunit pinagdududahan umano ni Madriaga ang... Bakit? Okay? Ang unang kaso, para sa kaso ng kidnapping, tutulungan daw mga clear. Pero, hindi ba, yung unang statement din ni Madriaga, sinabi niya na dinala niya daw yung ibang mga farmers sa opisina ng vice-presidente pero hindi pinansin. Sabi wala siya, hindi nagbigay ng oras, basta hindi pinansin. Pinabayaan. Okay? So, teka na, parang may nagagalaw ako dito sa camera ko. Ba't gumagalaw to? Nag-automatic siya. Kami napipindot dito ha. Sige, tuloy. O yun. Tapos, mga ka-clear, di ba? After that, nung hindi niya pinansin, at nag-start na magdemanda si Harry Roque ng kidnapping, medyo lumayo na siya, di ba? Sabi niya doon sa kanyang statement, lumayo na siya
kumbaga doon na nagkaroon ng yung hindi magandang relasyon. Medyo, dahil naramdaman niya na mas kinampihan pa si Harry Roque ng Vice Presidente kesa kampihan yung mga magsasakang ineject at di umanong nanakawan ng lupa. Diba? Siguro sabi nga natin, baka nagmalaki siya. Na siya ay, nagmalaki siguro siya na kakilala niya ang Vice Presidente, matutulungan ko kayo kasi magkaibigan naman sila ni Harry Roque. Pwedeng ganon, di ba? Kaya isinama niya sa opisina. Pero, mukhang napahiya siya. At nag-start na mismo ang mga complainants na kliyente ni Harry Roque ay nagsampa ng kasong kidnapping, lalong nagkaroon ng hindi magandang relasyon si VP Sara sa si Madriaga. Tapos ngayon, pumunta doon para tulungan sa kidnapping. Mga kaklir, sa akin lang. Kung totoong merong balak magtulong, kaya siguro itong si Madriaga ay nagdalawang isip. Kung talagang balak tumulong, mga kaklir, start pa lang. Start pa lang. Kasi pagsampa niyan, paano bang ginawa sa kanila? Ano yata to, no? Ang paghuli sa kanila noong 2023, 2023, iniisip ko mga kaklire, so that September, kung 2023, may unit team pa eh. May unit team pa yun. 2024 lang, unang sumigaw, si dating Pangulong Duterte sa Maisug, January 2024. Kaya kung 2023 to, July, or basta 2023, mid-2023, okay pa. Itong si VP Sara at saka si Pangulo, may unit team pa. So in other words, kaya pa nilang diktahan siguro. PNP. Baka lang. Kasi, kahit hindi nakita, kahit hindi nahuli, sa scene of the crime, hinuli. At ang sabi, continuous crime. Masasabi ba yon? Ha? Na dapat hulihin na lang kahit na walang preliminary investigation para lumabas, inquest kasi continuous crime. Kaya hanapin natin to natin. So, lumalabas, warrantless arrest to. Kasi sabi ko, yun yung nabasa ko mga kaklira. Correct me if I'm wrong. Oo. Kasi, diba sabi natin, pagka inflagrante delicto, caught in the act yun, pwede siyang ulihin. Diba? Pero kapag continuous crime, ilang araw, meron ako nabasa mga kaklir, dapat pag gano'n, at least 24 hours. Mahuhuli. Ha? So, iniisip natin, hanggang kailan matatapos pag sinabing continuous crime? So with this, mga kaklir, hindi natin alam kung gaano kalayo kung gaano yung gap ng walang oras kasi, walang araw na sinabi. Gaano kalayo or ano yung gap ng araw na nireklamo at gaano yung ilang araw or ilang oras yung namagitan bago to inaresto. So, inaanap po dito mga kaklir. So, kailan ang continuous crime makukonsidered pa na pwedeng warrantless arrest? So, hindi pwedeng matagal. Di ba? Hindi pwedeng matagal na araw. Okay? So, ang pagkakaalam ko, sa isang hot pursuit, dapat may within 24 hours. Hindi na siya lalagpas. So, otherwise, pag lumagpas na siya, dapat preliminary investigation siya, hindi na siya inquest. Yun ang aking huling pagkakaalam. Kaya lang po mga klira. At pursuit.
natin. Kasi otherwise, mga kakli, pwedeng hulihin anytime. Kahit sino, basta nireklamo. Diba? Okay, sabi naman dito, case-to-case basis. Diba? Case-to-case basis siya. Tingnan natin dito, divisional law. Tingnan natin. Para sigurado tayo. Okay, ito na. Tingnan natin. Okay na natin para meron tayo. Para tumama ang ating sinasabi. Okay, ayan. In a hot pursuit arrest, the clincher in the element of personal knowledge of facts or circumstances is the required component of immediacy within which these facts or circumstances should be gathered. This required time element acts as safeguard to ensure that the police officers have gathered the facts or perceived the circumstances within a very limited time frame. So case-to-case basis nga, the reason for immediacy is the consideration that as the time gap from the commission of the crime to the arrest widens, the pieces of information gathered are prone to become contaminated. So the more daw tumatagal, di ba kaya yung hot pursuit dapat mabilisan? Pero depende sa sitwasyon. So the more gap, di ba, from yung time from the commission of the crime to the up to the time of the arrest, habang lumalawak yan, habang lumalaki yung gap na yan, yung pieces of information gathered are prone to become contaminated and subject to external factors, interpretations and hearsay. If there was an appreciable lapse of time between the arrest and commission of the crime, a warrant of arrest must be secured. Di ba? Kung mahaba na yung gap, malaki na yung gap, dapat makapag-secure na ng warrant of arrest. So, depende nga siguro sa sitwasyon. Hindi natin alam kung anong sitwasyon din. Ang sinabi doon, mga kaklir, hindi sila in flagrante delicto, ha? Hindi sila nahuli caught in the act. Ito sa second kidnapping case na kinakaharap niya. Okay? So, ano pa ba dito? Hanap pa tayo. Okay? Hanap pa tayo. Ito, continuous pursuit must be continuous and conducted within reasonable diligence. The suspect cannot benefit from an attempt to escape that breaks immediate link. Nakita niyo ba? Sorry. Ay, wala. May binabasa ako. Hindi pa pala. Well, anyway, okay na tayo sa hot pursuit, ha? Okay na tayo sa hot pursuit. So, mga kaklir, lumalabas kasi dito na di umano siya ay tutulungan. At daw. Pero ang dalawang isip kasi si Madriaga. Okay, bakit? Ang alok na tulong na ito ng pangalawang pangulo. Kaya naman sa pangalawang beses na dumalaw ito, hindi na niya ito personal na kinausap. Ulit. Dumalaw ito. Hindi na niya ito personal ito. Kaya naman sa pangalawang na tulong na ito ng ang alok na tulong na ito ng pangalawang pangulo. Kasong kidnapping. Ngunit pinagdududahan umano ni Madriaga ang alok na tulong na ito ng pangalawang pangulo. Kaya naman sa Wait lang. Ako lang, ha? ni VP Sara, pakay dito sa kulungan. ayon kay Attorney Palad, pakay umano sa unang beses na pagbisita ni VP Sara ay tulungan si Madriaga sa mga problema nito sa kasong kidnapping. Ngunit pinagdududahan umano ni Madriaga ang alok na tulong na ito ng Sige mga clear, dapat clear dapat si Madriaga dyan, ha? Nagkita ba sila? Nagkausap ba sila? Inalok ba siya ng tulong? Pinaabot na tulong? Pinapaabot ba lang ng staff? O sa personal ba nagkita? Dahil sa una natin nadinig, mga clear na kwento niya, sabi niya, hindi sila nagkita. So, dapat walang ano dun, ha? Walang questionable dun. Nagkita ba kayo? Hindi kayo nagkita. Dapat consistent sa kwento. Well, anyway, sabi ni attorney, kahit pagbalik-baliktarin mo daw ito, si Madriaga sa kwento, kahit binalibaliktad niya, ganun pa rin daw ang kwento. So, sige, pakinggan na lang natin yung sasabi ni attorney Palad. pangalawang pangulo. Kaya naman sa pangalawang beses na dumalaw ito, hindi na niya ito personal na kinausap. So, nung nag-attempt ng second visit, hindi na siya bumaba. So, anong lumalabas? Mga kakli, dapat maliwanag, ha? Yung bang unang attempt, nagkita sila personal? Dahil sabi niya, yung pangalawang attempt, hindi niya na hinarap. So, yung una ba, hinarap niya? Kasi sabi ko nga, parang nakita ko sa letter, at sinabi ni attorney, na hindi naman niya hinarap. So, dapat clear lang tayo doon, ha? Para kung gusto niyo talagang ito i-pursue, tayo mga kaklir, ano lang tayo? Titignan natin yung bawat salita. Diba? Kahit sabihin nila na
madalas na nababatikos natin si Vice Presidente, pero sa ganitong usapin, titignan din natin kung ano yung sinasabi ng iba laban sa kanya. So dapat, di ba? Dapat aral lang tayo hindi tayo blind follower. Aral lang tayo dito. Kasi para matuto tayo at maghihimay-himay tayong ebidensya dahil kung talaga may ipaglalaban si Madriaga, dapat airtight ang ebidensya. Ang sumunod na visit noon, yung mga staff na ni BP na magagawa daw ng isang parang tulong sa mga anak ng mga detainee, doon na nagduda si Caramil na ang daming jail dito sa Bikutan, annexes 1 to 5. Bakit 2 lang? Anong special sa 2? Ay, wait lang mga Krira, sorry Yun ang dinig pala natin kanina, nagbabalita lang Hindi si attorney Okay Wait lang mga Krira. Baka maiba ako. Ito atin mo Si Caramil na yung mga Dumalaw ito, hindi na niya ito personal. Nagbabalita lang ito mga Clear, hindi galing kay attorney, sorry. Hindi ko alam kung verbatim niya, sinamarise niya or what. Kasi mga ka-clear, sa totoo lang, okay, magagaling ang mga reporter, pero meron sinasabi minsan, kahit ako, may sinasabi ako, pero iba yung, wala namang intensyon na baguhin yung kwento, pero naiiba So, hindi pala si attorney nagsabi, right? Yung reporter. Kasi sabi ko nga, nadinig ko nung una, hindi sila nakita. So, dito hindi ko alam kasi walang particular na sinabi, yung reporter, kung yung una, nagkaharap sila. Wala, di ba? Sinabi lang, inaalok, para tumulong sa kidnapping, pero, hindi ko siya wala siya doon sa Hindi yan yung nakasulat sa statement niya Kaya sabi ko, since hindi si attorney yan, pakinggan lang natin yung report. Pero kasi hindi si attorney nagsalita. Okay? Isa kasi na medyo nababago yung pag-summarize Na kinausap. So, nung nag-attempt ng second visit, hindi na siya bumaba. Ang sumunod na visit noon, yung mga staff na ni BP na magagawa daw ng isang parang tulong sa mga anak ng mga detainee, doon na nagduda si Caramil na... Oo, sabi dito mga Clear, unang interview ni attorney is para mag-aalok ng scholarship sa mga anak. Diba? Kaya lang, bakit doon lang sa kanilang site? Parang cell number 2, parang gano'n Ang daming jail dito sa Bikutan, annexes 1 to 5. Bakit 2 lang? Anong Annex 2 lang. Ba't sa Annex 2 lang? Kung saan nandoon si Madriaga. special sa... So, syempre mukhang aalamin yung detalye kung saan nag-aalala yung anak. Mas delikado, di ba? Kasi baka yung anak na yung maging leverage. Hindi natin alam. Yun yung tingin ko iniisip ni Madriaga. So, hindi niya binigay daw yung address, pangalan ng mga anak niya. At doon siya lalong nagduda doon sa intention. Kasi nga, all of a sudden, bakit may proyekto na gagawin yung OVP doon sa jail? Hindi na natuloy yung proyektong yun. Kinukuha pa Hindi naman daw natuloy. So, balak lang kumuha ng impormasyon doon sa mga maniniwala. Di ba? Kasi hinihingi ang detalye ng mga anak. Nung mga nakapiit doon sa Annex 2. Pero hindi naman daw tinuloy. parang UNTV ang kumpirmasyon ng BJMP patungkol sa sinabing pagbisita. Ngunit wala pa silang tugon patungkol dito. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang opisina ng Pangalawang Pangulo sa panibagong mga aligasyon ni Madriaga. Pero sa naunang pahayag ng Vice Presidente, iginiit nito na ang lahat ng mga isyong ibinabato sa kanya ay bahagi lamang ng isang taktika upang pagtakpan ang malalaking isyu ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Ang alam ko mga Klira, yung fishing expedition hindi dito Okay? Ang alam ko sa plunder. Hanapin natin yan. Kasi sabi ko nga, pag nagre-report na, iba na yung summary Ito. Ito mga kakliro. Ito talaga sa ano lang sa plunder basahin natin Hindi doon sa ano basahin natin. Kino-connect nila dito. Sorry kung merong iba dito na kino-connect para kay Madriaga. Ayan VP Sara hits revived plunder. Graph wraps as fishing expedition. Yung sinabi niya Inikahit ko ang aking mga kabayan na maging mapanuri at huwag basta magpadala sa mga paninira. Hindi ito tungkol sa paghanap ng katotohanan. Ito ay tungkol sa pagtatakip na nakawan sa kaba ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Hello? Aklira, wala daw nananagot. Kababalita ng Pangulo may warrant of arrest na rin si Diskaya Ano ba? Saan ba mga ka-clear? Kayo nga magsabi sa atin.
Kayo nga, please lang. Ha? Sa dami ng warrant of arrest, sa dami ng nagbalik na ng pera si Conte. Sino ba yun? Sino yung latest na nagbalik ng pera? Una si Alcantara. Pangalawa Teka lang mga clearance, wait. Si Opulencia. Engineer Opulencia. Nagbalik na rin. Magkano nga yung binalik? Tingnan natin. Yung camera ko, ba't gumaganito? Sumusunod sa akin. Ha? Teka lang ha. Opulencia. RD. Ha? Gerard P. Opulencia. Magkano binalik niya? Wait, 40 million? 40 million nga. Public Works Secretary Vince Dizon says, former DPW Metro Manila Director Gerard Opulencia returned 40 million. Although it's not enough, ay nagbalik na. Tapos si Alcantara 110M. Diba? Okay, maliit yun mga klase, malamang yung iba nagastos na nito. But still, tanong ko kayo mga clear, meron ba sa panahon ni dating Pangulong Duterte nagbalik ng ganyan? Meron ba? Meron ba? Meron lang. Di ba? O sino ba namayagpag dati? Namayagpag na si di ba? Si Diskaya. Yung mga ghost projects ba, pinahanap ba ito ni dating Pangulong Duterte? Hindi, di ba? So ano sinasabi ni Vice Presidente na wala pa nananagot? Di ba? Wala pa nananagot. Talaga, kasi wala pa yung sa 51 billion. Hindi pa nai-start ang investigasyon yata, pero pinatawag na ng ICI. Pero hindi lang pumunta yung kapatid niya. Di ba? Si Congressman Pulong. So, mga clear, okay? Nasa na ating video. Ayan. So, sa ngayon, kaya ang title natin dito, mukhang napatahimik ni Ramil Madriaga ang napaka-active, ang napaka-makwento, ang nagiging source ng fake news na si Vice Presidente. Tahimik. Diba? Pati yung mga pati yung mga tagapag-ulat niya from The Hague, wala mga clear. Tahimik, di ba? Tahimik. Nga, parang hindi ko na masyadong huli niya yun, I am blessed, ganyan. Saka yung fishing expedition. Kahit si Roque, hindi, tahimik. Actually, Vivox, hindi pa siya doon tahimik si Roque. Siya ang nagtatanggol. Well, anyway, kasi kasama siya sa kwento ni Madriaga eh. Diba? As being the land grabber. Being the land grabber. Diba? Thank you, Braveheart, sa sticker. Thank you. Thank you so much. Diba? Angelo Ray Gonzalez. Kita na mga clear. So, yun lang. Ibig sabihin, dapat, sa akin lang, human nature. Diba? Kapag alam mo sa sarili mo ang katotohanan, nadali ka agad magsabi ng hindi yan totoo. Hindi ko yan kilala. Sino yan? Dapat siya magsabi niyan, hindi si Harry Roque. At nagpapatunay lang na lahat kung sinasabi ni Ramil ay totoo. Toti Tebes, doon pa lang sa hindi pagkakakilala, yung pagdalo sa BJMP, doon na lang muna tayo. Ang dami kasing kinuwento ni Ramil eh. Diba? Doon pa lang. Tapos yung pangatlo, nagsumbong siya ng land grabbing, ng action ng land grabbing ni Harry Roque, pero pinabayaan niya yung mga magsasaka na mawala ng lupa. Hindi niya siguro madidina yun. Diba? Anyway, good evening, Attorney Claire. Yung toxic na VP feeling napaka-powerful niyan dahil sanay sila sa mga wala lumalaban sa kanila sa Davao at sila ang pinaka-powerful dun. Sabi ni Nesel Ranola. Yun lang mga kakli, di ba? So anyway, masyado na tayo nag-overtime na ako dito. Well, anyway, yun lang pinakita ko sa inyo mga kakli, parang nawala yung dila eh. Medyo wala, teka lang. Birthday ba? Okay, pabate. Kay Batang Maynila to, it's kay Engineer
Happy birthday to you. Alam ko, tama na, dinig ko yan, inanudo ko sa kanya, magbabakasyon daw siya eh. Ha? Di ba? Happy birthday po, Batang Maynila to, it's happy birthday. Yan. Thank you from Shira and from all of us here. Happy birthday. Oh. Roque, nasa Paris na po. Bakit Paris? Dapat Austria. Siya sa Paris. Ba? Akala ko ba hindi siya pwedeng mag-travel? Parang nagta-travel na siya. From malayo nga lang. From Netherlands to Belgium, to Austria, pwede. Paikot. Ganun. Pwede yan. Train. Maybe insofar as he is concerned, such matter does not deserve her reaction. Richard Hamora. Hindi, mga ka-clear, pagbintangan ka, may bagman siya, nagbibigay sa'yo ng pera. At, nasa Pilipinas, ito mga ka-clear, anong pagkakaiba? Diba? Ang pagkakaiba, ni Zaldico, at saka nitong si Ramil, una, may affidavit siya, notarized, nasa Pilipinas, may abogado, pwede magsalita anytime. Handang tumistigo, pwede magsalita sa House or sa Senate. Si Zaldico, wala sa Pilipinas, nagbabasa ng script, hindi notaryado, iba-iba ang buhok, iba-ibang muka, iba-iba ang ngipin. Wala. Diba? So, yun lang yung pagkakaiba nila. Ay, bakit tayo mga ordinaryong tao, di ba sumusunod sa tamang oras ng pagdalaw, samantalang siya? Kasi mga clear, at that time, unit team. So, syempre pag unit team, hindi naman iisipin ng iba mga miyembro ng kapulisan natin, ng BJMP natin, na meron siyang issue. Wala pa masyadong issue nun tungkol sa korupsyon, mga ka-clear. Wala pa. Di ba? September 2023 eh. So, wala pa. Lumabas ang korupsyon yan, medyo later na eh. Parang later na September. Yung 11 days. Di ba? Parang dun yata lumabas yun eh. Anong buwan yun? Kaya nga, noong 2023, doon na kumalat lahat. Di ba? Kaya nagwala na si Tatay Digong niya. Noong January 2024. Bago mag-January 2024, bago mag-maisog, first maisog, nag-rant na si Dalit Pangulong Duterte doon sa show niya sa SMNI. At sinabi niya na yung House of Representatives is the most rotten institution because of what they did, allegedly, kay Bibi Sara. Kasi nabuking yung 125 million. Binuking kasi ni Representative Franz Castro. Doon siya nagalit. Doon nag-start na kung paano sirain. Ay mukhang yun naman yung plano. Pero parang doon na, kumbaga, this is it. This is the right time. Yan. Okay mga clear, thank you. More than 6,000 live views po tayo ngayon. Baka naman pwedeng papindot na po yung like ninyo. Pa-share na rin po. At sa mga bago, ay mag-subscribe na. Maraming salamat. Meron pa po tayong topic. Richard Gomez. Pang! Pak! Yan ang topic natin. Sinuwan, maraming salamat. Mami Di Masukat. Auntie Amitis. Mayabaw and Mami Trisel Martin. Mami Antonia Vicente. Carol Castañeda Balkin, and of course, Attorney Bing Javier Inanura ng Hosti. See you in a while. Bye-bye mga MIBs! See you in a while.